those people to file the necessary impeachment case. Hindi naman siya naniniwala na magdudulot ng constitutional crisis sakaling may maghain ng impeachment complaint laban sa mga maestrado ng SC. Yung boto nila ay naging political. Kita nyo? Sakit na naman, di ba? Hindi na naman matanggap. Ang bote daw nila ay naging politika. Eh, siyempre, politician kayo eh. Alam nga naman boto nila, isang artista. Oy, joke-joke ba yun? Bulaga! Mga items po, Congressman. Yung last January, yung aking expose are the blank items in the bicameral conference committee report. Naging controversial yon because there were 28 blank items and spanning 13 pages. And medyo kasama pa natin noon si Mayor, nasanay ako na Mayor kasi konsihal niya ako noon, si Mayor Presidente Rudy nung Yes. Good morning again mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. Happy Sunday! At ito meron naman tayong pag-uusapan, meron naman tayong re-reactionan, pero bago yan. Oo, shoutout muna tayo. Shoutout. Talagang inaantay ng ating mga kababayan, mga kasama at mga subscribers itong shoutout segment natin. Hindi naman ganun kahaba, pero at least, nababati natin sila ha. Ito mula kay, kita mo, haba nito Mabuhay lahat ng matitinong vlogger suportahan natin si BP Sara mula kay Ma'am Delia Paday Hag. Ayun. Watching from Sweden, Cherry Peterson. Yan, ma'am, ingat dyan Mula kay Leia Journey. Shout out watching from UAE. Ingat Ma'am Leia. Ingat dyan sa UAE Kay Paz, watching from Canada. Yan, shout out Lodi. Shout out po, Paz. Kay Rogelio Leoningo from Alaska. Shout out sir. Ingat. Kay Ma'am Helen Gibo, watching from Kuwait. Yan, Gibo, Nits Gibo. Ayan. Kulong na yan si Marcos. Yan ang komento niya. Kay Ma'am Nida Makahilig, watching from Boracay. Ayun! Oo, taga Boracay pala to si Ma'am Nida. Ma'am Nida, baka mapasyal ako ng Boracay Pasyalan kita dyan. Oo, mula kay Sir Joey Santos watching from California, USA. Shout out sir, ingat dyan. Mula kay Vice Estrella, watching from San Diego, California. Shout out po Sir Joey at kay Sir Vice Estrella. Ingat po. Oo, sa mga taga Davao, shoutout po sa inyo Ayan, sulitin na natin yung shoutout segment natin. Oo, mula kay Marisol Guevara. Hi Kuya Good, solid subscriber niyo po. Asawa ko, pa-shoutout. Elvin Guevara from Denmark. Ayun, ingat po sa Denmark. Ayun, mula kay Maria Luisa Manyoba, Macau. Ayun, taga Macau siya. Shoutout po DDSA, shout out Kuya Goods. I'm from Pangasinan. Yan, ingat po. DDSA. Ayun. Woo! Ang sarap mag-shoutout, no? Ayun, inaabangan ng ating mga kababayan. Kaya huwag kayong titigil sa pag-comment, Halungkay natin yan. Mula kay Delia Nif, I'm watching from Luxembourg, Europe. Ayun, sa mga taga-Europe. Shoutout po ng bonggang-bongga, Ma'am Delia. At kay Sir Eduardo Kilingan, watching from Japan. Shout out sir, At kay Arthur Encarnacion, watching from KSA, Saudi Arabia. Yan. Woo! Sige pa, hanap pa tayo. Wala na? Wala na, no? Nasa ilalim. Ayun, watching from Georgia, si Ma'am Janima Arienda. Arienda ba ito? Malabo na lang mata ko. So, eto na simulan na natin. Tapos na tayo sa shoutout segment natin ngayon. Umpisahan na natin. Akalain nyo, merong gustong magpa-impeach sa 3 maestrado. Ibang klase, no? Ibang klase sila mag-isip. Maestrado o Supreme Court ipapa-impeach nyo? Tigilan nyo kami, huwag nyo kaming paandaran. Itong mga ito, for sure, ito yung mga taga-atake ni Balulong. Oo, kung tawagin ni Ate Aimee si Bonjing. Ito yung ginagawa niyang kasangkapan
para atakihin. Hindi na kayo nakontento. VP Sara, inatake nyo. Ngayon, Supreme Court, atakihin nyo. Ibang klaseng gobyerno kayo. Talagang, ano ba tawag doon? Kumbaga sa solido sa amo nila. Bakit? Sabi ni Aling Ledesma, may pakinabang. Naku, ayun na. Simulan natin to, pasok. Lumutang ang posibilidad ng impeachment laban sa ilang mahistrado ng Korte Suprema matapos nitong ipawalang bisa ang impeachment complaint laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte dahil sa paglabag umano sa probisyon ng saligang batas na naglilimita sa paghahain ng higit sa isang kaso ng impeachment sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Ayon kay dating kongresista at Liberal Party Acting President Erin Tanyada, maaaring ibatay ang impeachment complaint laban sa mga mahistrado sa probisyon ng konstitusyon hinggil sa accountability of public officers. Nilinaw ni Tanyada na isa lamang itong legal na opsyon at hindi opisyal na isinusulong ng kanilang partido. Batay sa tala, apat na Kung kayo ho ay maayos na tagapaglingkod, hindi nyo iisipin yan. Bakit? Sumatotal ang kagustuhan nyo lang, hindi maganda. Kayo ay gagawa ng eksena na hindi katanggap-tanggap sa Pilipino, sa sambayan ng Pilipino. Bakit daw? Nagdesisyon na yung Supreme Court. Ayaw nyo pang bagkos anong gagawin nyo? Gusto nyo ipa-impeach? Sabi dito, Tanyeda, ipapa-impeach ang 13 maestrado. Yun ang title. Bakit ipapa-impeach nyo? Anong problema? Ibig sabihin lang yan, meron kayong plano. Hindi pa rin kayo titigil sa mga plano nyo. Di ba? kahiwalay na impeachment complaints ang inihain laban kay Duterte mula Disyembre hanggang Pebrero. Isa lamang ang naipasa sa Senado, habang ang iba ay na-archive at hindi itinuloy. Itinuturing ng Korte Suprema na procedural ang naging batayan ng desisyon at hindi nito nililinis ang mga alegasyon laban kay Duterte. Noong ika-10 ng Hunyo, ibinalik ng Senado ang impeachment complaint sa House of Representatives dahil sa mga usapin ng jurisdiksyon bilang impeachment court. Totoo naman Sa yan. kabila ng mga panawagan mula sa Makabayan Bloc at iba pang grupo na muling repasuhin ang desisyon, nananatiling epektibo ang ruling hanggang sa dumating ang pagkakataon na muling makapaghain ng kaso makalipas ang 1 taon. Eto, hindi sila titigil dito. Katunayan, yung isang taga Bicol o yung tinanggal ni Tatay Digong, nagsalita na, di ba? Baka i-refile sa 2026 February. Aabangan nila yan. Bakit? Saglit na lang ho yung buwan. Ano na ho ngayon? Agosto. Susunod, Berna. Amber, alam nyo naman Amber, hinahatak yan. Ang bilis. Ilang buwan? February 2026 na. Ngayon pa lang, dito, ang nangyayari dito, painit na ng painit ang bakbakan dito. Kaya nga sabi ni Senator Alan Cayetano, talunin nyo muna si BP Sara bago kayong magngangaw-ngaw. Di ba? Talunin nyo muna. Kung kaya nyo talunin sa 2028, okay, sige. Pagbibigyan kayo sa hilig nyo. Wala nang kokontrol sa inyo. Wala nang kaso hindi nyo kakayanin. Sino nagsabi niyan? Tanong nyo sa mga survey. Wag lang yung peking survey, Kahit ako naniniwala ako, hindi nila kaya ang Agila ng Davao. Malawak ang pakpak niyan. Hindi nila kaya. Napanood nyo ba yung Samas? Yung nagsimba si BP Sara? Ang sabi ni BP Sara doon, parang kung napanood nyo, alam nyo yun bakit ako? Gusto nila akong impeach. Bakit hindi na lang si Bongit? Hindi ko na mahanap yung video. Natutuwa ako doon. At saka totoong tao, mga Duterte. Hindi ko alam dito sa mga vlogger na nagpapanggap na sila raw ay hindi bayaran. Sige na, hindi na kayo bayaran. Oo. Tsaka sabi daw yung mga mga Duterte vlogger daw mga dugyot. Meron ako napanood noon, bakit daw yung mga DDS vlogger, mga dugyot daw. Wow, talaga ba? Oo nga. Dugyot na kami.
Oo, yung dugyo, tama. Oo. Oo, tanggap namin yun. At tingnan nyo naman yung mga DDS vlogger. Ah, sasabihin ko na sa inyo, marami akong kilalang DDS vlogger naka-big bike. Oo. Ah, bilangin mo yung Banateras, puro naka-big bike yan. 'Di ba? Eh, malay nyo, makita nyo rin ako yung isang araw dyan, nakabisikleta, di... Hindi kasi, humble lang naman kasi ang mga... Hindi naman... Ito mga pumupuna na ito, ang sabi ng matatanda, pag ang lata maingay, walang laman. Pag ang ulam masabaw, walang sustansya. Ayun lang. Talagang paniniwalaan mo yung talagang o kasabihan ng matatanda eh. Pero mukhang may supalpal si Attorney Ferdinand Topacio kay Yan. Tanyada, ayon kasi sa patutsada nitong post ay, sinong dapat paniwalaan, ang consistent top honor student, and member of the Order of the Purple Feather or the UP Law Honor Society, o three-time bar flunker from the Liberal Party? Ayon naman sa piskal na si Attorney Darwin Cañete ay, Yan. bar flunker taker versus 13 justices. Samantala, muling binigyang din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi siya makikialam sa isinasagawang impeachment case laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ito ay kasunod ng desisyon ng Senado na i-archive ang kaso, habang naghain naman ng mababang kapulungan ng motion for reconsideration sa Korte Suprema kaugnay ng nasabing issue. Yun. Huwag kayo maniwala dyan. Ilang beses na nagsalita yan. Oo. Walang natupad. Ikaw ba naman kung matino ka, utusan mo, yung baha ipunin para magamit sa tagtuyot. Saan nila iimbak yun? Tapos eto na naman, hindi raw makikialam. Ganon din yung sinabi niya kay Tatay Digong. Hindi tayo makikialam. Walang jurisdiction ng ICC dito. Magkakaproblema sila. Anak ng tipaklong ayun, nagmamadali pa talaga sila. Ipadala si Tatay Digong sa dahig. Kaya, wag na wag kayong maniniwala pag ito ay nagsasalita. 'Di ba? Pilipit ang dila nito. Anak ng bugi, oh. Kaya itong sa Supreme Court Justice pwedeng ma-impeach, ha? Dahil sa ruling sa impeachment sa versus BP Sara, ito yung mga bagay na wala na talaga silang alam kung hindi, pati Justice, pati Supreme Court ay birahin. Duterte, BP Sara, ito naman ang gusto nilang kalabanin. Bakit? May nag-uutos na naman dyan for sure. Maaaring magsampa ng impeachment complaint ang mamamayan laban sa mga miyembro ng Wait lang. Huwag kayo masyadong bida-bida ha. Kung sino man nag-utos niyan, hindi ho mamamayan. Huwag niyong idamay ang sambayan ng Pilipino. Kung kayo lang, huwag niyo kaming sama dyan, ha? Ulitin natin, maaari daw, ano? Maaaring magsampa ng impeachment complaint ang mamamayan laban sa mga miyembro ng Supreme Court. Ito ang inihayag ng dating kongresista na si Lorenzo Erin Tañada III na ngayon ay Wala na pala. Laos na pala, mama. Dating kongresista pala ito Tapos ngayon, So please lang ho, huwag niyo hong dadamay ang sambayan ng Pilipino sa problema niyo. Problema niyo yan. Oo, kasi hindi kayo umabante. Dahil may patutsada na naman kayo. Isasama nyo naman sa sambayang Pilipino para i-impeach sino? Yung mga maestrado. Ganun ba kayo ka? Ang sakit, hindi nyo matanggap. Ang sakit, mga kasama, pag talagang hindi na kayang tanggapin kung ano yung desisyon. Pasensya na kayo, nalalagyan ko ng tawa kasi pag alam nyo yung medyo nakakatawang usapin, ilagyan natin ng sound effect para mas maganda, di ba? acting president ng Liberal Party. Sa gitna ng pagkadismaya ng publiko sa naging desisyon ng SC na labag sa Constitution ang Articles of Impeachment laban kay Vice President. Wait lang. Hindi ho nadismaya ang sambayan ng Pilipino. Kine-claim nyo lang yun ang nadismaya. Tuwan-tuwa nga kami. Kaming milyon-milyon Pilipino na naniniwala kay BP Sara. Tuwan-tuwa kami nung na-archive na. Ang swerte nyo pa. Dahil archive, hindi totally binasura. Ang swerte nyo pa, may mahalungkat pa kayo sa 2026. Ang swerte nyo pa, may pag-uusapan pa. Yan ang mga punto de vista na dapat malaman. Ano ito? Ano? May mensahe pa dito si
Oo, si Toto Sen. Ang sabi, mamaya, ipe-play na natin. Kasi wala silang katigil-tigil. Meron sa Senado, meron sa Kamara. Tapos nadamay pa nila yung sambayan ng Pilipino. Wow, ibang klase mag-isip din yung leader nito. and Sara Duterte. Ngunit ayon sa dating mambabatas, wala silang balak isulong ang hakbang na ito. I'm not Wala naman pala. Ano ba? Bakit pa nagpapa-interview pa kayo? Kung wala kayong kukuha kayo simpatya, ganun ba yun? Wag. Oo, tapos ang kasama niya dito, habang nagpapa-interview, kilala nyo naman yung gumanon. 'Di ba? Kilala nyo. Yung gumanon, nung nagaganap yung pagboboto. Sino siya? Sino siya? advocating it. So if You're there's not someone who advocating, feels pero andyan kayo. Ano ba yun? Grabe naman kayo. that this constitutes a betrayal of public trust, then Parang wrong information na naman yan. Ibig sabihin, sinasabihan mo yung Supreme Court na pagtatraidor? Ganun ba yun? Ibig sabihin ba, wala na kayong tiwala sa Supreme Court? Si BP Sara nga kahit na lamang ang admin ngayon naniniwala pa rin siya na may batas pa rin, nangingibabaw. Tapos kayo, nakaupo kayo nakapwesto hindi kayo makapaniwala sa desisyon ng Supreme Court. Wow naman. Ibang klase, no? is up to those people to file the necessary impeachment case. Hindi naman siya naniniwala na magdudulot ng constitutional crisis sakaling may maghain ng impeachment complaint laban sa mga maestrado ng SC. Ito na lang. Baka magkabaligtad ang sitwasyon, sabi ni Aling Ledesma. Pag si Aling Ledesma lumabas at mag-file ng impeachment laban kay Bungit-ngit, ano naman kaya ang sasabihin nyo? Isipin nyo mabuti dahil marami na nagagalit. Oo, kasi lagi na lang si BP Sara. At nung kinampihan si BP Sara, ang inatake nyo naman, Supreme Court. Nakakawindang na kayo. Di ba? Bakit ka lumalabas? Ano yung papel mo? Sige nga, dahil ba sa 2028, merong takbuhan ng pagka-senador, kongresista at presidente? Papalakas ba? Ganun ba yun? Sabi ni Aling Marie? Ni former Representative Tanyada na nagawa na ito noon. The answer to that question would be to file an impeachment complaint against the Supreme Court and then cite the grounds. If they feel that there's a violation on Article 11, that can be considered culpable violation of the Constitution. Woo! If not, we can go down to the Galingan. pinaka lower ranked betrayal of public trust Ayan for na. not upholding Article 11. Hindi niya raw, wala daw siyang hinihimok dyan ano yan? Ano meron dyan? Bakit may, tapos ayun pa anak ng tipaklong ayun pa yung nagganong-ganon. Alam na yan. Diba? Agenda yan Yan ang pamagat ngayon agenda. Tala nagpahayag naman ang Tindig Pilipinas na hihintayin muna nila ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration bago sila magbigay ng panibagong komentaryo sa impeachment ni VP Duterte. Ayon kay Kiko Aquino D, co-convener ng grupo, umaasa pa rin silang babaliktarin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon noong July 25 upang mabuhay ang impeachment at magawa ng Senado ang kanilang trabaho na mapanagot ang mga mataas na opisyal ng gobyerno. Jed Neresina, UNTV News. Ibang klase sila mag-isip, Oo, Vice President tsaka Supreme Court na ngayon. Ang kanilang target. Wala na silang ibang target. Yun lang talaga. Ganun talaga. Wala tayong magagawa doon. Yun ang ambisyon nila May ambisyon ng kanilang amo. Eto na naman siya. Sino siya? Alamin natin ang kwento niya. Ano naman ang kanyang hinanaing? Meron naman ba siyang problema? At bakit? Political. Toto, on fellow minority members voting to archive. Alamin natin. Yung boto nila ay naging political. Kita nyo? Sakit na naman, di ba? Hindi na naman matanggap. Ang bote daw nila ay naging politika. Siyempre, politician kayo Alam nga naman boto nila, isang artista. Joke ba yun? Bulaga!
si Mix at saka si Loren, paalam sa akin that they will be voting the majority. Parang tinaydor ka na, ganun ba yun? Ano thumbnail natin dito? Mama, tinaydor ng kasama. Bumoto sa majority. Pwede. Tuloy. This is truth on the line. I'm speculating na baka hindi reverse ng Supreme Court kasi yung mga kasama niyo sa Senado, pare-pareho sinasabi nila imposible mangyari yan, mahirap na yung mangyari. They seem very confident na hindi siya mangyayari. Kaya ako lang naman tinatanong yung scenario na yon. Ngayon, yung vote na yon, yung 19, tinatanong din ng mga tao, ano nangyari? Bakit pati yung mga member ng minority sumama dun sa grupo ng majority in voting na well, they didn't go with you. In fact, ang kasama niya, 2 member ng majority. Total, sabi mo, speculating ka, no? Mag-speculate din ako. Siguro, yung boto nila ay naging political. Ha? Yun na lang. Pinag-usapan ba yun? Ibig sabihin, kayo ay nagtatablahan na, ganun ba yun? Sir, boss, among manager, senator. Ganun ba yun? Kasi speculating. Sige, mag-speculate na rin tayo. Kayo ba ay nagtisirahan na? O papanig na ba yung dalawa sa majority? Ibig sabihin, iiwanan na lang kayo. Ilan na lang kayo? 3 na lang kayong minority. Kasi speculation lang pala ito eh. Mag-speculate na rin tayo. Trader ka ng dalawa. Aguy. Kasi nakatandaan namin. Pagpatawad niyo, pero I have to say this. Si Mix at saka si Loren, paalam sa akin Aguy. that they will be voting with the majority. So nag-meeting kayo actually, yung minority block, Hindi. na alam mo, minority nag-meeting ba kayo? During the recess. During the recess. So after the several senators have already spoken up, saka kayo nag-meeting during the recess para pag-usapan yung posisyon ng minority? Ganun ba yun? Hindi. Hindi ako nakikipag-usap sa kahit kanino sa kanila tungkol sa posisyon natin eh. Maliwanag ang posisyon. Pero si Mix at si Loren, being members of the minority, hiwalay sila lumapit sa akin at sinasabi nila sa akin na pasintabi na that we're voting for the archiving, hindi yung motion to dismiss. Si Loren, ganun din. Nagsabi sa akin, pasensya ka na. Pero wala naman sila direktang sinabing dahilan kung bakit. So, mag-speculate na lang ako na political yung dahilan. Pero even several days before, nung in-interview si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, sinabi na niya, before the MR sinabi na niya na around 19 to 20 senators are expected to vote na i-dismiss. Na wala pa yung archiving na yun, dismiss. Sabi niya, saan ang galing it was so accurate, talagang 19. Saan ang galing yung anong obviously alam na nila kung sino eh. Hindi ko talaga alam sa kanya, pero ang tingin ko, ang binibilang niya yung 5 minority yun. Akala niya yung 19 kasama yung lahat majority. Yan siguro akala niya. Hindi niya akalain na Senator Pangilinan and Senator Bam Aquino would listen to the rationales that we were bringing up. That we brought up. Sa tingin niyo naman, sa mga lumalabas ngayon at saka depende sa kalalabasan ng Supreme Court, mababago rin yung boto ng Senado. You think kasi sinasabi ng iba, it's good as dead na bury na yun eh. Dahil napakahirap daw i-revive actually from the archives ang isang kaso. Lalo na ganyan, it's so politically charged. Ngayon, nagkasagutan na yung Senate sa yung House. Lalo daw humihirap ngayon. Sa tingin nyo, kung sakasakali lang na i-reverse ng Supreme Court yung ruling nila, Di na re-reverse yun. Ngayon pa, meron pa nagsusulong na impa-impeach yung mga maestrado. Yung sulong pa ba? I-reverse pa ba yun? Sige nga. Pati nga sila, tinatarget na rin eh. Diba? Hindi na i-reverse yun. Ayun na yung desisyon na yun. Baka nga magdesisyon pa ang Supreme Court eh. Na ibasura. Tuluyan ng ibasura. yan ba sa Senate na magbotohan rin na tuloy na nga natin to impeachment. Sinabi ng Korte Suprema na hindi naman pala constitutional naman pala. I think so. I hope so. Kasi there is no other reason na narinig ko sa kanila kung bakit boto sila in favor of the archiving because of the Supreme Court decision. They want to adhere to the Supreme Court decision. Yung Supreme Court decision ang sinusunod. Di ba? Dapat daw sinusunod. Especially yung mga... Susundin nyo. Sige nga. Maitanong lang. Sino ang masusunod? Supreme Court o kayo?
Wala na hong ibang masusunod. Ang kataas-taasang Suprema na ang masusunod. Yan ang pagkatandaan ng lahat. Oo. Dahil huwag kayong maging impokrito, sabi ni Aling Ledesma, huwag kayong magiging against kung ano yung desisyon ng Supreme Court. Yes. Ano dahilan pa? Para hindi mo convene ngayon ng impeachment court kung sinabi ng Supreme Court na nire-reverse namin, hindi namin alam na ito sinabi niyo. Because there's a motion for reconsideration, mabigat yung mga binitawan ng mga former justices at saka ng mga petitioners. Sana mabuksan ang kaisipan nila at hindi sila nagmamadali. Hindi katulad ng July 25 na bahado sa Padre Power at lahat. Di ba? Baka nagmadali. Alay natin. Yun ang mahirap. Pag ayaw tanggapin, wala tayong magagawa. Talagang iisip ng paraan yan. Oo. Para daw, may yung simpatya ba? Ano ba yon? Para kumuha ng kampi ba yung kakampi? Nako, eto na. Naglabas na ho ng dagdag ebidensya kay patungkol ito. Magkakaalaman na dito mga kasama. Talagang may mga ebidensya na lumalabas. Ang sabi nila, dagdag ebidensya sa ginawang illegal sa 2025 budget, inihain sa Korte Suprema. Eto na! Diyos mio, Marimar. Magkakaalaman na dito. Sigurado. May mananagot. I will be submitting a copy of my privilege speech to the Supreme Court also as additional, I would say, supplementary, I don't know kung anong tawag na magwala niyan. It will be used as evidence also to the Supreme Court na tinalaw talaga yung budget at naglampas sila sa appropriations na submitted by the President. Naglampas sa President's budget at saka ito ang klaro. I-enumerate ko, there were 13 special laws that were violated. Para bigyan lang natin ng background yung ating mga kababayan. Ano po itong bagong isiniwalat ninyo at anong kaibahan nito doon po sa una na ninyong pagsiwalat kaugnay sa 2025 budget kung saan naging controversial nga yung blanco na mga items po, Congressman? Yung last January, yung aking expose are the blank items in the bicameral conference committee report. Naging controversial yon because there were 28 blank items and spanning 13 pages. Medyo kasama pa natin noon si Mayor, nasanay ako ng Mayor kasi konsihal niya ako noon, si Mayor Presidente Rudy nung na-expose natin yon at saka si Attorney Vic Rodriguez. Then ito naman ngayon, yung kahapon na aking isiniwalat, yung privilege speech ko doon sa Kongreso, ginalaw yung special accounts in the general fund and the use of income, no? UIGF, use of income in the general fund. Yung dalawa, which are both sourced from earmark funds, are considered automatic appropriations kasi they are already meron ng existing na batas, no? There are existing laws that provides na every year or yung particular income na nag-generate nila ay naka-earmark na. Ang ibig sabihin may gagastusan na. So, yung ating sources of income dyan sa ating national budget or sa General Appropriations Act, yung pinakauna dyan, yung automatic appropriations, which is automatically appropriated, usually hindi na yan ginagalaw. Kasi every year, sa buong stay ko dyan sa Congress, mag-15 years na ako, nag-start ako ng 2007, nawala lang ako nung 2016 to 2019, but 2019 nakabalik ako. Never ginagalaw yan automatic appropriations. So part 1 is automatic appropriation, part 2 is the general appropriations, no? So yun yung tinatawag natin na ginagawang new general appropriations. Yung new general appropriations yung ginagawan every year natin ang tinatawag na General Appropriations Act. Although sa limitation kasama talaga yung automatic appropriations. So yun, mahaba yung speech ko kasi isa-isa ko yung mga ginalaw nila sa SAGF at saka sa UIGF. Yung SAGF, 12 items. 12 items yung ginalaw nila, no? I have here the list and I presented it during the Bicameral Conference Committee. Gusto ko siya nang isa-isahin, kaya maubos yung oras natin. Sabihin ko na lang yung total. There were 13 items. Ang ibig sabihin yan, 13 na batas o 13 na special laws ang kanilang inamindahan o gisuproceed.
dahil dinagdagan nila yung pondo. So hindi ka dapat pwede magdagdag nun kasi automatically appropriated yun. Saka yung pondo mo, nanggagaling lang sa collection kung saan yung nakalagay sa batas ang kukolektahin at saka yung kung saan siya ilalagay, ilalaan, no? So 12.7 billion yung ginalaw nila sa Agoy. special accounts in the general fund. At saka yung UIGF, particularly yung special road fund, 17.9 billion ang dinagdag. Itong sa SAGF, considered automatic appropriations, sinabi ko doon sa aking privilege speech, yung item of expenditures nagdagdagan ng something like 12.7 billion. I just want to be sure on the figures. Yung dinagdag na 12.7 billion will automatically also increase your total budget. Yung National Expenditure Program submitted by the President. Under the Constitution, yung Kongreso hindi pwede magpasa ng budget na mas mataas sa naisubmite ng Presidente. So kung total is 6.352 billion, yung Ito yung mga amount na posibleng nagkaroon ng insertion. Ito yung budget eh. Illegal. Dagdag ebidensya sa mga ginawang illegal sa 2025 budget. So ito, inihain na ito sa Korte Suprema, asahan natin. Maganda ang kahantungan nito. May mananagot. At sino? Nasan ba yung taga-Marikina babae? Baka kasama yun, siyempre. Siya yung Oo, kasama doon sa pag-uusap na yun eh. 'Di ba? Claim niya yun. Kasama siya. At sino pa? Oo, yung taga Bicol, yung may problema doon sa flood control. Kasama rin yun. At eto na, kung umabot ka sa video na ito, eto na, tandaan nyo. Kompleto na ebidensya na duwag sa sariling hamon. Binawi. May bago eh. Pasok natin to. Magalong. Kompleto na ebidensya. Itong Redon, naduwag daw, sariling hamon. Bumawi. Yun ang title. Alamin natin to. Hinamon ni Bicol's Saro Party List Representative at House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Redon si Baguio City Mayor Benji Magalong na maglabas ng matibay na ebidensya sa aligasyong may 30 to 40% na kickbacks ang ilang mambabatas mula sa mga flood control at iba pang proyekto sa infrastruktura. Ayon kay Redon, hindi dapat umusad ang anumang investigasyon kung walang malinaw na pangalan at dokumentong magpapatunay sa paratang. The burden of showing, the burden of disclosure, is on the persons accusing, aniya ni Redon. Yan ang sabi mo. Hindi Hintay nagpatinag ka si lang. Magalong at sinabing handa siyang humarap sa anumang investigasyon. Yun. Tawagin na lang nila ako, huwag na silang magdadaldal pa, Yan. tugon ng alkalde. Giit niya, bilang dating investigador at hepe ng PNP-CIDG, hindi siya basta-basta maglalabas ng akusasyon ng walang pinanghahawakang ebidensya. Kasabay nito, nanindigan si Magalong na matagal na niyang alam ang mga alegasyong may malakihang patong sa ilang proyektong pinopondohan ng gobyerno, at dapat aniya itong masusing imbestigahan. Tama lang ang ginagawa nito ni Mayor Magalong. Hindi nyo matatakot to. Talagang papalag at papalag ito. Ano yung hamon nyo? So palpal kayo kay Mayor Magalong. May hawak itong ebidensya. Oo. Saka nakakatanggap sila ng mga text-text na, ito na yung 777, ito na yung alam niyo yan. Oo, sa may mga intel yan. Diyos mio naman. Kayo ba? Alam niyo ba yung intel? Oo. Ay, salamat nga pala. Oo. 300,000 subscribers na po tayo. Dagdagan pa natin yan. At napakiusap ko lang lagi sa ating mga masugid na subscriber at manonood. Like and share nyo yung video pagkatapos yung mapanood. At syempre, press 1. Para mas maganda, alam ko kung natapos nyo yung video. Sasabihin ko na yung pinaka-end video natin na. Hashtag si Kuya Goods. Para alam ko natapos mo yung video. Hanggang sa muli. Bye-bye!